Pinagsisikapan ni Venus na maging normal ang lahat sa kanyang sarili, sa kanyang trabaho. Kahit na iba yung hirap, pagtitiis at pagtitimpi sa kanyang sarili ay nagawa na ni Venus na kontrolin ang halimaw sa kanyang pagkatao. Abala si Venus sa kanyang mga gawain sa ospital. Tulad ng dati ay maayos niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang nurse. Kabisado na niya ang sarili. Nagagawa na niyang kontrolin ang lahat. Para sa kanya, ito ay isang pagsubok lamang. Katulad ng bawat tao, lahat ay may kanya-kanyang suliranin at mga problemang kailangang tiisin sa buhay. Medyo kakaiba nga lamang sa karaniwan ang sa kanya. Iyon ang sinasabi niya sa sarili at pampalakas ng loob niya. Dala ang iba't ibang kagamitan. Nagpatuloy si Venus sa paglandas sa mahabang pasilyo ng ospital nang mula kung saan ay nakaulinig siya ng daing ng isang nahihirapan. Pumasok siya sa isang silid kung saan naroon ang isang buntis. Tulog ang babae, subalit mababakas ang hirap sa mukha nito. Butil-butil ang pawis nito sa noo. Pabiling-biling itong tila nananaginip ng masama. Habol ng babae ang paghinga. At alam ni Venus ang dahilan. Damang-dama niya ang pamimilipit sa sakit na nadarama ng babaeng buntis. Maging ang nadarama ng sanggol sa sinapupunan nito, ang hirap at takot ng mag-ina. Sumulak ang dugo ni Venus sa galit. Tumingala siya sa kisame. May hinahanap. Isang maliit na hiblang tila sinulid ang nakita niya at nakapatong ang dulo niyon sa tiyan ng buntis. Mabilis, subalit maingat siyang nakalapit sa tabi ng higaan nito. Sa isang iglap ay ginunting niya ang tila hiblang nakapatong sa tiyan ng babae. Isang matinding palahaw ang narinig niya sa loob ng kisame. Malakas na ingay na parang may nagtatambling sa loob niyon. At mula doon ay mabilis na tumakas papalayo ang nasa loob ng kisame. Saglit lang at nasa labas na ng ospital ang may likha ng ingay. Magkahalong alulong ng aso at iyak ng isang pusa ang naulinigan niyang papalayo. Tila naaalimpungatang nagising ang babaeng buntis. Inabutan ito ni Venus ng isang basong tubig. Agad na tinanggap ng babae ang baso ng tubig at tila uhaw na ininom ang laman niyon. Matapos nitong makainom at mahimasmasan, ay nagtatakang napatingin ito kay Venus. Binangungot ka? Narinig ko ang pag-ungol mo. Mabilis ng paliwanag niya. Sakit ng tiyan ko. Wika ng babae. Matamang sinuri at pinagyaman ni Venus ang buntis. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo ni baby. Makahulugang wika niya bago tinungo ang pintuan upang lumabas. Good night, aniya mula sa pintuan ng silid. Good night, Nurse Venus, and thank you, sagot ng babae. Tumango lamang si Venus at marahanan niyang isinara ang pinto ng silid. Magaan na magaan ang kalooban niya sa mga pangyayaring naganap. Isang matamis na ngiti ang nanulas sa kanyang mga labi. Subalit alam din niya na sa simula sa mga oras na iyon ay nakalikha siya ng isang mortal na kaaway at kailangang maging handa siya sa lahat ng oras para dito. Habang naglalakad si Venus sa pasilyo ng ospital, ay binabalangkas niya sa kanyang isipan ang isang misyon. Yaman din lamang at hindi na maaalis kailanman ang pagiging isa niyang aswang, ay iyon na rin ang gagamitin niya upang kalabanin at sugpuin ang ibang kalahi niya na nahirati na sa paggawa ng masama. Ang mga kauri niya na nagpatiagos na lamang sa kanilang kahinaan at nagpakalulong sa kasamaan at kadiliman. Katulad ng kanilang mga ninuno, ang ugat at sanhi ng lahat ng ito, ang lahi ng aswang. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Venus sa kanyang dibdib. Ako ang inyong katapat. Ako ang magpupuksa at lilipol sa inyo. Ang matigas na sumpa ni Venus sa kanyang sarili. Taimtim na nananalangin si Venus. Mangilan-ngilan lamang ang tao sa loob ng simbahang iyon.
Kulang na lamang ay kausapin niya ang rebulto ng mahal na birhen. Maagos ang masaganang luha sa kanyang kabilang mata. Mahal na ina, alam mong sa simulang simula pa, ayaw ko nito. Ayaw kong maging ganito. Ang nais ko ay maging isang pangkaraniwang tao lamang. Yung isang normal na nilalang na may normal na buhay. Paano na ako ngayon? Bakit kailangan kong maging ganito? Wala po akong kasalanan, ina. Wala po akong kasalanan. Mahal na ina, ano po bang dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako. Tuluyan ng impit na humagulhol ng iyak si Venus. Dahil sa awa ng kanyang sarili, umiyak siya ng tila ba sa pag-iyak niya ay masasagot lahat ng mga katanungan niya. Malulutas lahat ang mga problema. At muling maisaayos ang lahat-lahat sa buhay niya. Gusto lang niya muling magbabalik sa dati na ang gabundok na dalahin niya sa kanyang dibdib ay gumaan at nang tila bagyo at unos sa dagat ng kanyang kalooban ay mapapayapa. Nagdasal siya na sana ang matinding bangungot sa kanyang isipan ay matapos na at nang magmumulat na ng kanyang mga mata buhat sa napakasamang panaginip. Kinagabihan, mabilis na tinahak ng isang itim na panther ang kahabaan ng 100 patungong sementeryo. Buhat sa malayo ay tanaw ang isang lalaki sa tabi ng isang puntod. Maingat na lumapit si Venus sa lalaking iyon. Huli na ng mamamalaya ng lalaki ang itim na panther sa likuran nito dahil abala ito sa isang ritual na ginagawa nito sa tabi ng isang puntod. Sa isang iglap, dinaluhong ito ng panther at pinagwawakwak. Pinilit nitong manlaban subalit huli na. Nanaig ang lakas ng panther. Gutay-gutay ang katawan nito. Wakwak ang leeg at hiwa-hiwa ang katawan. Daglian itong nalagutan ng hininga. Muling nagbalik sa anyong tao si Venus. Hinila niya papalayo ang bangkay ng lalaki at itinago. Bumalik siya sa puntod na pinagdausan ng ritual ng lalaki. Nakakita siya ng isang piko sa di kalayuan. Kinuha niya iyon at inumpisahang butasin ng nitso. Hindi siya tumigil hanggat di niya nagigiba ang nitso. Lumitaw ang isang bata sa loob. Nagpapalahaw ito ng iyak sa takot. Mabilis siyang dinaluhan ni Venus at pinapayapa. Mula sa sementeryo ay inihatid ni Venus ang bata sa puninarya kung saan ito pinaglamayan. Konti lang ang taong nandoon. Sininyasan ni Venus ang bata na pumasok doon. Marahan namang tumalima ang bata. Iginala ng bata ang paningin hanggang maapuhap nito ang mga magulang na magkatabing nakaupo sa dakong harapan ng ataol. Lumapit ang bata sa mga magulang nito. Mami, Daddy, impit na sigaw ng bata. Nagtatakang nahintatakutan ng mga taong naroon nang makita ang bata. Hindi malaman ng ina at ama nito kung ano ang gagawin. Parehong nakabukas ang kanilang bibig pero walang namumutawing magsalita buhat doon. Hindi sila makagalaw. Nagpapalipat-lipat ang kanilang tingin sa batang kaharap nila at sa kabaong. Mami, Daddy, muling sambit ng bata. Ang ina ang unang yumakap sa bata. Kasunod ang nangungulumihanan ng pantulot na ama. Ang kapatid ng bata na babae ay takot na nagkakanlong sa likuran ng mga magulang. Gulat na gulat ang lahat. Hindi makapaniwala sa nakikita. Hey ate, it's me. Tawag niya sa kapatid nito, ngunit ayaw nitong lumapit sa bata. Di kawasa ay marahang lumapit sa kabaong ang ama ng bata. Marahang tiningnan ang nasa loob niyon. Laking gulat ng lahat nang makita ang isang piraso ng putol na kahoy na lamang ang naroon sa loob ng kabaong na nakasulat sa pangalan at nakasuot ang damit ng bata. Mula sa di kalayuan sa labas ng puninarya ay nasisiyahang pinanood ni Venus ang mga nagaganap. Nang makita niyang maayos na ang lahat, ay mabilis na siyang tumalili sa lugar na iyon.
Kabilugan ng buwan, isang malawak na bukirin. Sayang naglalaro ang mga bata ng taguan. Dinig na dinig ang kanilang katuwaan buhat sa malayo. Mula sa isang kubling lugar, sa di kalayuan ay may isang pusang itim na hindi pangkaraniwan ang laki. Titig na titig ito sa mga batang naglalaro. Pagkatapos ay umakbang ito papalapit. Sandaling natigil ang kanilang paglalaro. Sinipa ng isang batang lalaki ang pusang itim. Umilandang ang pusa sa isang dalistis ng halaman. Nahintakutan ng mga bata nang sa halip na ungol ng isang pusa ay iyak ng sanggol ang kanilang narinig buhat sa lugar na kinahulugan nito. Tigagal na nagkatinginan ang mga bata. Walang makapagsalita isa man lang sa kanila. Pawang mga mata lamang nila ang nag-uusap. Umuwi na tayo. Lakas loob na sambit ng isa. Nahintatakutang nagkanya-kanyang uwi ang mga bata. Medyo may kalayuan ng konti ang bahay ng batang sumipa ng pusa. Pahuni-huni itong naglalakad pa uwi. Nag-aalis ng takot. Nagpapalakas ng loob. Palingalinga ito sa paligid na sa dinadaraanan nito. Namilog ang mga mata ng bata at tumindig ang mga balahibo nang makarinig ng kakaibang huni na nagmumula sa kung saan. Binilisan ng batang paghakbang. Medyo nakahinga ito ng maluwang na makitang malapit na ito sa bahay. Bukas ang gate. Muling nilingon ng bata ang lugar na pinanggagalingan nito. Nang anyong papasok na ito sa gate, ay biglang sumuot sa pagitan ng mga binti nito ang itim na pusa. Sa isang kisap mata, ay bigla ito naging tao at matuling lumipad. Tangay ang bata na hawak nito sa isang paa. Ang malakas na sigaw ng bata ay dagling nilamon ng kalawakan. Mula sa malayo kung titingnan, ay animo isang panggabing ibon lamang ang lumilipad sa harapan ng napakalaking bilog na buwan. Sa isang masukal na lugar bumaba ang aswang. Hindi na makuhang sumigaw ng bata. Ubos na ang boses nito, pati na ang lakas. Tanging ang takot na lamang ang masisilayan sa mukha nito. Subalit paminsan-minsan ay nagpipilit itong makawala sa pagkakagapos. Huni ng kasiyahan ng aswang. Tuwang-tuwa ang aswang sa kanyang biktima. Takam na siya dito. Talagang uundayan na niya ang matatalim niyang kuko. Ang bata nang biglang may pumigil sa kamay niya buhat sa likuran. Nagtatakang mabilis niyang nilingon ang may-ari ng kamay na iyon. Napakalakas ng loob nito sa isip niya upang pigilan siya sa kanyang gagawin sa bata. Isang matinding sipa ang dumapo sa kanya bago pa niya napagsino ang pangahas na iyon. Mabilis ding nakabangon agad ang aswang. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Sargo ang laway na nagngangalit niyang mga pangil. Medyo natitigagal siya nang harapin ang isang aswang. Ramdam niya, alam niya na magkalahi silang dalawa. Ngunit bakit ganoon? Bakit sa halip nasaluhan siya nito sa kanyang huli, ay tila nais pa nitong ipagtanggol ng bata mula sa kanya? O baka gusto nitong suluhin ng kanyang biktima? Hindi maaari ito. Ako ang humuli sa kanya. Angil ng lalaki sa sarili. Umungol ang aswang ng ungol ng isang hayop. Ungol ng pagbabanta kay Venus. Umungol din ng tila na hayop si Venus. Buong bangis na sumugod ang lalaking aswang kay Venus. Mabilis naman niyang tinapunan ng aswang ng asin buhat sa container na dala niya. Aringking sa sakit na animo ay binugahan ng flamethrower ang lalaki. Namilipit ito sa sakit na nadarama. Panay ang ungol nito. At magkahalong ang alulong at iyak ng pusa sa hapding na darama. Patalistis na tumakas ang lalaking aswang. Dinig pa rin ang pag-atungal nito habang papalayo. Nilapitan ni Venus ang bata. Takot na takot ito sa kanya. Para itong ipinako at hindi makagalaw sa kinalalagyan nito. Hinawakan niya ang kamay nito at kahit nagpipipitlag ito sa takot ay inakay niya para ihatid sa bahay nito.
Nang malapit na sila sa bahay ng bata ay patulak nitong sinenyasan na umuwi na. Tumakbo ang bata pa uwi habang sumisigaw. Mama, Papa! Hangos na pinagbuksan ng mga magulang nito ang paslit. Nanginginig sa takot na yumakap ang bata sa mga magulang nito. What happened? Tanong ng ama. Iyak lamang itinugo ng bata. Humagulhol na pag-iyak, lumingon ito sa pinanggalingan nila, ngunit wala na roon si Venus. Nagsilbing kaligayahan kay Venus ang ginawa niyang pagtulong at pagligtas sa mga biktima ng mga kalahi niyang aswang. Pakiramdam niya ay nababawasan ang kasalanan niya sa bawat pagtulong na ginagawa niya. Sa isip niya ay iyon lamang ang nararapat. Isang katulad lamang niya ang nakakaalam ng mga lihim ng isang aswang. Kaya itinalaga niya ang kanyang sarili sa misyon niya, ang misyong lipulin ang mga aswang. Isang gabi, pauwi na si Venus lula ng kotse niya nang isang malaking pusang itim ang biglang bumagtas sa dinaraanan niya. Nagliliyab ang mga mata nito sa kadiliman ng gabi. Bigla itong nawala pagsapit sa kabilang gilid ng kalye, kasabay ang nakakakilabot nitong paghuni. Pinatugtog ni Venus ang stereo ng kotse. Nilibang niya ang kanyang sarili buhat sa musikang pumailan lang doon. Patuloy siya sa kanyang pagmamaneho. Nagulat siya ng isang kabayong itim ang biglang bumagsak sa unahan ng kanyang sasakyan at inunahan ng kotse niya sa pagtakbo. Lumundag ang kabayo mula sa likuran ng sasakyan niyang mabilis na umandar. Iba na ang pakiramdam ni Venus. Nagpakatatag siya. Tinalasan niya ang kanyang mga mata at tumanda siya sa anumang mangyari. Isang malakas na pagbangga sa kanan ng kotse ang muntik nang nagtulak doon paalis ng kalsada. Umisi ang kotse. Todong preno ang ginawa ni Venus. Pinagsikapan niyang huwag mahulog sa rampa ang kotse niya. Sinasabayan pa rin ng kabayong itim ang pag-andar ng sasakyan. Tinulinan pa niya ang pagtatatakbo. Hindi siya makalayo sa kabayo. Kung anong tulin ng kotse niya ay siyang tulin din ng hayop. Bilang bumalandra sa harapan ng salamin ng kotse ang isang pusang itim. Sa gulat ni Venus ay napatili siya. Nakalimutan niyang hindi siya ordinaryong tao. Nawalan siya ng kontrol sa manibela ng kotse at umakyat iyon sa rampa ng gilid ng daan. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan. Nagpalingalinga siya at tangkang kakaripas ng takbo. Tatakas siya. Subalit 2 pares ng nagliliyab ng mga mata ang humarang sa kanya. Malumanay sa kanilang paglapit kay Venus ang 2 nilikha, isang kabayong itim at isang pusang itim. Anong kailangan niyo sa akin? Sawata ni Venus. Malakas na nagtawanan ng 2 mga hayop. Sa tunog ng ginawa ng pusang itim na tila may problema sa dila nito. Naalala niya bigla ang pinutulang niyang tila noon sa ospital. Noon din niyang napuna ang paso sa katawan ng kabayo. Ito yung sinabuyan niya ng asin. Pinirahan niya ng takbo subalit humarang ang 2 aswang. Nakapagpalit na ng mga ito ng anyong tao. Babae iyong pusang itim at lalaki naman ang kabayo. Nanlaban si Venus ngunit mas malakas ang 2 katunggali niya. Sanay sa laban. Unti-unti, dahan-dahan, ay nagagapi siya ng mga ito. Sugatan na at masakit na ang buong katawan niya, pero patuloy pa rin siyang nanlalaban sa 2. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaisipan na papatayin siya ng 2 ito. Subalit wala siyang magawa sa lakas at galit ng mga katunggali. Nahawakan siya ng lalaki. Suntok at sipa ang inabot niya doon sa babaeng umuungol sa galit. Napasubsob siya sa lupa nang bitiwan siya ng lalaki. Buong katuwaan na pinagmasdan siya ng 2 sa kanyang kalagayan. Isang malakas na sipa buhat sa lalaki ang ikinatihaya ni Venus. Sargo ang dugo sa bibig at ilong niya. Duguan na ang kanyang mukha at kasuotan. Pinagtatadyakan siya ng babae. Halos ay panawan na ng ulirat si Venus. Nagsimulang umikot ang buong paligid. Alam niya ito na ang kanyang katapusan.
sa nagwawating-wating niyang paningin at kitang-kita ni Venus ang paglapit ng dalawa sa kanya upang tapusin na siya. Ubos na ang kanyang lakas. Pumikit na lamang siya at naghintay ng kanyang wakas. Pero matagal siyang naghintay, walang dumating na kamatayan. Marahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Wala na sa harapan niya ang dalawang aswang. Nananakit ang buong katawan ni Venus, bagamat naghilom na ang lahat ng sugat niya ay hindi pa rin naman naaalis ang pananakit ng bunga ng mga iyon.